Mapagpalang araw mga ka-hobby, welcome back sa Hobby ni Daddy. Siguro curious kayo naman kung anong ibon yung laman ng itlog na pinakita ko sa inyo. Anong ibon yung napisa mula dun sa medyo malaking itlog na nakita nyo. No, hindi po siya African lovebird. Isa siya sa anak ng sa itlog ng mga medium birds natin dito na inaalagaan. So ngayon i-update ko kayo kung ano ba yung nahatch na itlog na yon. At i-update ko rin kayo sa breeding ng ating mga Indian ringneck. Kasi ngayon ay lumalamig na nga ang panahon at nagsisimula na sila sa breeding. At the same time, i-update ko rin yung ating mga kahabi sa Dreambird project natin. Yung pair natin ng back-to-back na Lutino Indian ringneck, si Gold at si Treasure. Tingnan natin kung ano na nangyari sa breeding nila. At para doon sa mga kahabi natin na kasama doon sa Dreambird project na to na nag-aabang ng mga inakay mula sa kanila. So bago natin pakita sa inyo yung update natin, humingi po ako ng support na supportahan niyo po ang Hobby ni Daddy sa pamamagitan ng pag-subscribe sa ating channel, pag-turn on ng inyong notification bell, at pagla-like, comment, and share sa ating mga video. Ganun din po, huwag niyo pong i-skip yung mga ads natin na lumalabas sa mga video natin. Malaking tulong po yun para ma-improve natin yung mga ginagamit natin sa paggawa ng vlog. At syempre nakakatulong din po yun sa maintenance ng ating mga alagang ibon. Okay, so tingnan natin ngayon, silipin natin yung ano bang itlog yung napisa na yan. At makita natin no, kung ano yung epekto nung ginagamit nating maintenance sa vitamin and fertility booster, no, yung Egg 1000 at Bitmin Pro, no, yun lagi nating nire-recommend sa inyo kasi nga yan ay murang alternatibo doon sa mga imported product, no. Kung gagamit kayo ng local brand, ito po yung aking highly recommended, gawa ng Battlecock, no, Prima Animal Health. Okay, silipin natin yung yung itlog na napisa doon sa kanilang mga pugad. Sinubukan natin mag-breed ng ibon, Indian ringneck, sa isang maliit na cage lang ang mukha nito. Double cage lang yan. Subukan natin this season kung makakapagpabuga tayo ng inakay gamit ang maliit na kulungan lang ito. Kasi medyo limited lang ang space natin. So maganda kung makakapag-breed tayo nito sa maliit na cage. Tapos kapag i-recondition na yung ibon, ililipat natin sa giant cage natin na pinagawa. Susubukan natin, no? Abangan natin yung breeding na yan. Dito si Gold at si Treasure. Ayan si Gold. Hello, Gold. Oh, galit ka na naman agad. Hello, Gold. Hello. Hello, Gold. Hello. Mag-hello ka sa kanila. Hello. Hello. Hello, Gold. Hello. Hello. Ayun, nagte-thank you. Nagte-thank you siya. Ayun. Hello, Gold. Thank you. Sige, tingnan natin yung nest box niya, Gold Treasure. Yan si Treasure. Hello, nag-hello na si. Hello. Yan si Treasure natin. Ito yung good news natin sa mga part ng Dreambird project. Meron tayong 2, 4, 6 na itlog. Lagyan natin ilaw. Yan. 6 na itlog. Mukhang 3 yung fertile. Check natin. So, fertile, 1, 2, 3. Yung 3 hindi fertile. 50%. Sira na yung string natin. Sira nila yung string. Dapat mapalitan yung string sa ilalim. Putol-putol na. So, yan. Good news tayo. 13 na itlog kay Gold at kay Treasure. So, abangan natin yung magiging pisa nito
para makapag-distribute tayo ulit sa mga kahabi natin na part ng Dreambird Project. Lipat tayo. Okay. Ito pa yung ibang ano natin. Ito ayaw mag-breed. So, nandito yung ating napisang itlog. Bagong napisang itlog. Ayan, no. Sinakain na sila. Bali, ang itlog nito ay may shell pa. 4. Meron pang isang ito. Ayun, no. Kitang-kita yung beak. Kaso hindi ko sure kung mapipisa pa to. May inakay sa loob, oh. Ayun, oh. Kita yung tuka niya. Kaso mukhang hindi gumagalaw. Sayang, mukhang hindi na mapipisa to. Yan, meron tayong dalawang bagong inakay ng Sankunyur. Anak po yan ni Atos at ni EU. Nung unang class nila, una sa kapangalawa, nasira yung itlog. Nasira. Nung pangalawa, nakapisa sila, hindi nabuhay. Pangatlong class nila, 4. Tapos, nung pang-apat na class, 3 yung napisa, 3 yung nabuhay. Tapos itong pang-5, ayan, 2 yung nag-hatch. Fertile po lahat yung itlog niyan, kaya lang hindi nag-hatch lahat. Sayang. 2 lang yung inakay natin ngayon. Ditira natin yung isa, hinihila nyo. Good bird! Ang bait nung ano natin, parent natin. Yan yung mga bagong pisa natin. Nasaan ko nyo? Ano pinapakain natin sa ganyan mga ibon? Ano pinapakain natin sa kanila pag may inakay? So, tingnan nyo po. Ito po yung pinapakain natin sa baba. Sarado muna natin ito. Yeah. Ito po yung pinapakain natin. Naglalagay tayo ng grits. Mix na grits. Tapos sunflower. Oat growth. Malakas po sila dyan pagka may inakay. Chick booster. Integra 1000 na may pecotrin powder. Tapos mixed seeds ng small seeds. Yan, mixed seeds po yan ng iba't ibang seeds. Canary, white mealy, oat growth, saka sunflower na maliliit. Nagbibigay din tayo ng ganito, yung Hagibis conditioner na binababad natin ng 12 to 24 hours. Na binababad natin. Binibigay natin yan 3 times a week. Minsan 4 times a week. Depende pagka mas marami tayong oras, mas madalas tayo nagbibigay nito. Nagbibigay din tayo syempre ng fruits and vegetables din sa mga breeder natin na may mga inakay. Para nang sa ganon, mas malakas yung ating mga inakay. Saka mabilis lumaki, no? Yun po yung kailangan nila. Yun po yung mga binibigay natin para magkaroon din po kayo ng guide kung paano tayo nagpapalaki ng mga inakay doon sa mga pinapalaki ng mga parent nila. So mga abi, yun po yung ating napisang itlog. 2 bagong inakay ng Sankunyur. Yung isang po nun ay may-ari na reserve na ni Kahabi. Jaime. No? Shoutout sa iyo, Kahabi. Ito na yung abangan natin palakihin. Palakihin lang natin sa hunted formula ng Habi ni Daddy. Siguro mga 1 week pa. Kunin na natin sila tapos i-handfeed ni Mami
papalakihin, then pwede nyo nang kayo na magpatuloy mag-alaga. Yung isa ay i-reserve natin sa atin, titira muna natin sa atin para sa pre-flying, no? Kasi siya yung unang naging sun conure na ilalagay natin doon sa giant cage natin at hoping na mapalipad natin doon, maging i-pre-flight natin siya doon sa area, doon sa kabila naman. Okay, salamat mga ka-Alvin sa inyong support at patuloy. God bless you.